Ang magre-rebut po ngayon sa affirmative side is si Father Gitcano for 10 minutes. If you're ready, Father, are you ready? Okay. Okay, timer. Father, your time starts now. Magandang gabi sa lahat at ako po ay nasiyahan sa aking mahal na kapatid dahil gumagawa na siya ng ibang topic. So, yung topic na gusto niya na hindi naman in line sa topic kaya nga nag-object ako. So, hindi ako mag-tackle about Inquisition dahil hindi naman kasali yan sa topic. Very specific ang topic. Yung mga apostol ba ay kaanib sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. At napatunayan ko po, pati na kanilang aklat ang nagpapatunay nito. The ministry, akda po ito ng mga mahal natin na mga protestante o Seventh-day Adventist sa Amerika. At atin mo na ipakita ang website mga kapatid. Kaniya sabi niya, bogus daw ito. Klarong-klaro. Basahin natin muna, Brother Jando. Wala siyang pinakita na counter sa ating document. Direct talaga ito sa website nila. So, ang maging matibay yung kanyang accusation kung mapakita natin kung meron siyang ebidensya. So, dito, direct po ito. Ibasahin mo yung website nila, Brother Jando. Official church publication is official SDA periodicals, all periodicals, at dito lahat. Ministry magazine, dito natin kinuha. Dito natin kinuha ang Ministry magazine sa Seventh-day Adventist Church na ito, ayan o. Ewan ko ba dinidine niya ito, ayan o, maliwanag dito. So kita ninyo mga kapatid na meron talaga tayong document, hindi sa isip lang, no? At meron tayong napakita na mga proof talaga. At atin mo nang basahin uli ang summary points. At hindi niya binasa ang page 29. So nagpatunay na itong presentation natin ay hindi gawa-gawa ng isip natin. Nag-research talaga tayo. Page 29. Ito, 29. ayan, page 29. The summary points. Yan, summary points sa page 29. Hindi to niya natinag mga kapatid. Kung nabasa niya na iba sa kanyang original, saka na siya magsasabi na bogus itong document natin. Hanggang ngayon, maghihintay ako. Meron ba namang oras? Meron ba naman siyang time na mag-present? No? And basahin mo muna brother dyan, no? Hindi malinaw dito. The Apostolic Christian, Ancient Catholic, Universal Church, established by Christ and His apostles, continued to the time of Constantine about 321 AD. Linaw na linaw mga kapatid. Na dapat ipakita niya yung document niya na magpatunay na bogus ito. Hanggang ngayon, naghihintay ako. Pumupunta na siya sa Inquisition. Hindi ko siya susundan doon. Dahil dalawa na kaming maliligaw. Hindi naka-focus sa topic. So focus tayo sa topic. Hindi sa mga karakter ng simbahan. Ang simbahan ay hindi naging tunay dahil sa member. Ang simbahan ay hindi naging tunay dahil sa leader. Hindi dahil sa leader. Bakit naging tunay ang simbahan? Dahil sa founder. Hindi sa member. Hindi din sa leader. Kundi sa founder. At pinatunayan na ito sa inyong The Ministry na pamphlet. At ang question niya, yung position lang. Pababago-bago yung position. Taon-taon dahil katulad ng ating organization dito sa CFD. Ngayon, si Brother Lord, sa sunod na araw, iba naman ng presidente. So pababago-bago yung position. Pero nandito sa document na totoo talaga. At itong Church of Ancient Christian Church became the Roman Catholic, established by Christ and His apostles. Ang tibay nito. Naghihintay ako na mapakita niya yung document. Sabi niya, bogus daw yung voice of prophecy. At ipakita, Brother Jando, kung bogus ba. Klaro-klaro na mayroong 9,000 sa nila, sa Cagayan de Oro. At ang nagpadala nito, galing talaga sa kanilang office. At pinadala kay Brother Eric Romero. Ipakita natin, Brother Jando. Sabi niya, ipakita natin. So, hindi ito gawa-gawa natin, mga kapatid.
Yung Atin pinadala. babasahin. Brother Ayan, Jando. pinadala So kay- ito ang pinadalhan si Brother Eric L. Romero sa subdivision sa Bakayan, Cebu City. So, at Siya ang itong pinadalhan. siya ang pinadalhan. The Ito Voice yan. of Prophecy. So itong natanggap natin. Klarong-klaro. Sobre ito ha. Merong address. Hindi ito gawa-gawa natin. P.O. Box 04339,000 Cagayan de Oro City, Philippines. Merong telephone number, merong fax number, merong email ad, merong website. So, nabigay na natin yung hinihingi niya. Nung nabigay na natin yung hinihingi niya, sabi niya, bakit ngayon lang? Nag-research pa tayo para hindi tayo sasagot ng gawa-gawa lang. Kung bunga sa ating katang-isip. So, ang tibay talaga at nasiyahan din ako dahil ang ating mahal na kapatid ay hindi sumasalungat na inilibing talaga si San Pedro at ang mga apostol sa Romano Katoliko, sa Basilika sa Romano Katoliko. Therefore, dahil nilibing sila, Last 4 minutes. sila po ay kaanib sa simbahan na ito. At ang document, ang lagi niyang sinasabi si Saide, at meron naman tayong document na namanghanga ako, bakit siya sumang-ayon? No? Una, atin mo nang babasahin ang, Brother Jando? Ang sulat ni Sonia Saide sa kanyang aklat, Brother Jando. Atin mo nang babasahin, Brother Jando? Ito yung sinasabi ni Sonia Saide sa kanyang aklat na The Greatest Legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, most specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in At Palestine. sabi niya kanina, tama po si Sonia Saide. Nasiyan nga ako. So, kita natin na umaamin na siya, the Roman Catholic religion founded by Jesus Christ. At sabi niya kanina na kung ang protestante daw ilibing sa Katoliko, automatic din maging Katoliko siya. Hindi yun. Hindi mailibing ang mga protestante sa Catholic cemetery dahil hihingan pa yan ng clearance kung tunay ba siya na Katoliko. So saan ba siya ilibing? Sa municipal cemetery. Hindi sa Catholic cemetery. Hindi mabigyan ng misa dahil magbibigay tayo galang sa kanyang pananampalataya. So, mga kapatid na nandito, ang tibay po. At ginagamit niya ang kasaysayan ng daigdig. So, sinusundan natin siya sa kanyang mga referensya. Atin mo na mabasahin muli ang kasaysayan ng daigdig. Ito. Brother Jando, ang Ito. unang mga simbahan. Ang mga unang simbahan ay payak na samahan. Ito ay binubuo ng maliliit na grupo. Ang bawat isa sa mga ito ay tinatawag na iglesia, salitang Greek na ibig sabihin ay pagpupulong. Noong wala pang gusali para sa kanilang pagpupulong, marami sa mga unang Kristiyano nagkikita sa mga tahanan. Ang mga unang simbahan ay tinatag sa Jerusalem, Rome, Alexandria, Antioch, Constantinople at Corinth. Ang simbahan sa Rome ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristyanismo. Ito ay tinatag ni Pedro, ang pangunahing apostol ni Jesus. Sinasabi ng tradisyon na si Pedro ay namatay sa Rome bilang martir. Ang paniniwala ng mga obispo ng Rome, ang mga kalili ni Pedro, ang dahilan kung bakit ang Rome ang naging sentro ng simbahang Kristiyano. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. So, dito mga kapatid, hindi ito basta-basta. Kasaysayan ng daigdig po ito. At kita naman ninyo na pinakita niya yung aklat, no? At sabi niya, ang Iglesia Katolika daw ay hindi tunay, pero hindi niya binasa ang pahina. Pero dito mga kaibigan, binabasa talaga natin. Galing po ito sa DepEd. Kung ganon ay nagtuturo ang DepEd ng mali. At page 179. So, at si Stella Grace, PhD po ang nagsulat nito. So, Doctor of Education. So, nagkamali ba yung
So, meron ba? So, mga kapatid na nandito, linaw na linaw po ang ating pahayag. Base po sa mga dokumento. Pero kita ninyo, hindi niya binabasa ang page na kanyang dala-dala. Mga Time's aklat up. na dala-dala niya. Thank you very much, Father Gitgano. Now we will then proceed to the 7 minutes cross-examination of the negative side. Brother Mitchell, are you ready for 7 minutes? 7 minutes lang ito po. Yes, 10-7 lang po tayo sa rebuttal period. Okay. Okay, so your time starts now. Ganito ang unang tanong ko, kapatid na Gitgano. Ito bang mga apostol ni Kristo ay naging kaanib ng Roman Catholic Church na ang isa nito ay siya ang gumawa ng patayan sa panahon ng Inquisition na pinapatay nila ang lahat ng mga taong hindi sumusunod sa kanilang doktrina? Oo. Ang sagot ay hindi turo ng Iglesia Katolika ang pagpatay. At walang turo ang simbahan dyan. At kung mabasa mo sa document o Catechism of the Catholic Church na tinuturo na papatay kami. Kaya nga, nag-object kami during the time of administration of Duterte. Kung totoong nasa isip mo, sangayon kami sa patayan sa nangyari sa ating lipunan ngayon. So, hindi yan totoo. Hindi yan official na turo ng simbahan. At pangalawa, ang Iglesia Katolika na mga apostol ay kaanib talaga sa Iglesia Katolika at sinang-ayunan mo na sa aklat ni Dr. Sonia. Pakipause mo nga yung time, Rasha. Moderator's time. Hold on. Brother Mitchell, okay lang ba pakibalik natin yung headset mo kanina kasi hindi kita masyadong maintindihan eh. Okay, sorry. Yeah, it would be alright. Sorry. Nakalimutan ko tuloy. Okay lang po. Take your time. Okay. Okay ba? Malinaw na po, malinaw. Malinaw po ba ang dating of Father Gitgano? On your end? Hello bro. Okay. Okay, sabi mo, hindi yan puro ng church kasi wala yan sa aming katekismo. Sabi dito sa inyong aklat, my first history of the church na sinulat ni Reverend Father Paulo Operlo. Sabi dito, page 90, the Inquisition, it was ecclesiastical tribunal instituted by Gregorio IX. Okay, ito ang tanong. Sabi mo, Gregorio IX in 1231 intended to prosecute heresy, sorcery, and other crimes. The inquisitors would summon the suspects and try to obtain their confession by all means, including torture, such as splitting on the rock and burning with live coals. If the person confessed and was willing to submit, the judges prescribed minor penances like flogging, fast, and prayer. Otherwise, convicted person would imprison for life, executed, usually by burning at the stake. Among the most illustrious victims of the Inquisition were Giordano Bruno, Galileo Galilei, and Joan of Arc. Tama ito, mali? Ito ang sagot. Sasagutin natin yan sa Compton Encyclopedia. Ito ang nakasulat kapatid. Since Father canon law Gitgano, forbid... hold on. Timer. Please answer it categorically, tama o mali, before you claim. Ang tama dyan na merong tribunal court. At ito ang idagdag natin para maging tama yung understanding mo. Since canon law... Resume the time. Since canon law forbid the clergy to participate in bloodshed, the severer penalties were carried out by the state. So, klarong-klaro kapatid, na ang canon law, ang batas ng simbahan, ay nagbabawal ng mga pare na magpatay. No? Kung merong severer penalties, it is carried by the state. Because ang simbahan at ang state during that time is wala pang separation sa state and church during that time. Sunod na katanungan. Ang sabi dito sa aklat na to, the Inquisition, it was ecclesiastic tribunal instituted by Gregorio IX in 1231 to persecute heresy,
Tama or mali? Tama ang nasa kasulat sa aklat pero mali yung nasa pagkaunawa mo. Ang sabi dito sa Content Encyclopedia, the canon law forbid the clergy. Linaw na linaw yan. Clergy is mga pari. Hindi mag-participate ng bloodshed sa patayan. Kung meron mang penalty na ginagawa, it is carried by the state. So yung patayan, kapatid, hindi sa simbahan, kundi sa estado. Merong tribunal ang simbahan, pero ang magbigay ng penalty, hindi ang simbahan, kundi lang government. Ito po ay mabasa sa Content Encyclopedia, page, anong pahinambran na dyan? Next question, please. Okay, ang sabi mo ay hindi talaga ang Catholic Church ang gumawa. Ayon kay Sok Fernandez sa Handbook Catholic Faith, page 93 by Sok Fernandez, sabi dito, ang unang batas ng kasaysayan ayon kay Papa Leo XIII, tinagalog ko na lang ito diretso. Yon ang hindi pagsabi ng hindi sa pagkasinungalingan at hindi tayo matakot sa pagsabi ng katotohanan at ipaalam natin sa maliwanag na ating tinatanggap na tayo ang mananagot ang mga papa sa paggamit ng pagsunog ng libong-libong irihis hanggang sila ay mamatay. Kinot ni Sok Fernandez, The Role of Inquisition by Father John O'Brien, page 49. Tama, mali? Ang sagot, merong mga abuses sa panahon na iyon. Pero yung abuse ng ibang mga membro ng simbahan ay hindi nagpapatunay na yun po ay aral ng simbahan. Merong mga abuses sa ilang member. Pero hindi nangangahulugan na official teaching ng simbahan yan. Binabasa ko na ang Content Encyclopedia. Sabi doon, canon law forbid the clergy to participate in bloodshed. Kung meron mang several penalties, it is carried out by the state. Okay. So, sabi mo na hindi opisyal ng turo ng simbahan. Sa iba lang mga tao. Ang tanong ko ganito, sang-ayon ka ba sa Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1092, Roman Catholic Church, that church is communion with the Pope, whom it recognizes as its supreme head on earth, an official designation also called the Roman Catholic Church. Sang-ayon ka dito o potol? Sang-ayon ako na ang Santo Papa ang head talaga sa Iglesia Katolika na tatag ni Cristo. Dahil ang Santo Papa ang successor ni San Pedro. Sabi mo, sang-ayon ka na ang Papa ay ang supreme head. Yung gumawa ng Ecclesiastical Tribunal instituted by Gregorio IX in 1231, the Inquisitor or Inquisition. Time's up. Time's up. Thank you very much, Brother Mitchell, for your cross-examination. We will now proceed to the 10 minutes rebuttal negative presentation ni Brother Mitchell. So, if you're ready, 10 minutes. Okay. Your time Salamat. starts now. Salamat, Mr. Moderator. Salamat sa aking katunggali na si kapatid na Darwin Gitgano. Mabuti mga kapatid na naabutan tayo ng oras. Kasi sabi niya, inaamin niya na sang-ayon siya na ang Papa ay siya ang supreme head sa Roman Catholic Church. Tapos, hindi niya inaamin na hindi turo ng church ang Inquisition, yung patayan. Paano maging hindi turo ng church na ang gumagawa noon, ang nag-institute, iyon naman ang supreme head. Maliban na ang Papa na sa Roma, ang supreme head ng Roman Catholic Church, the New Book of Knowledge, Volume 16, page 298, sabi dito, why is it called the Roman Catholic Church? The Roman Catholic Church is the branch of Christianity. Pansinin mo ito. Sabi nila na Christian talaga ang Roman Catholic.
branch of Christianity. Hindi siya ang main Christian branch of Christianity that looks upon the Pope, the Bishop of Rome, as its spiritual head on earth. Maliban na siya ang naging supreme head, pinakataas-taasang ulo ng Roman Catholic Church dito sa sanlibutan, ang Papa sa Roma. Siya pa rin ang spiritual head ng Roman Catholic Church. Anong ginawa ng supreme head or spiritual head ng Roman Catholic Church? Wala nang Sabi objection. dito, Objection, My Mr. first- Moderator. Yes, what's your objection, sir? Pause the time, please. Tungkol na sa Papa, Mr. Moderator, balik tayo sa topic. Palayo na palayo yung Inquisition patungkol sa Papa. So nawala na tayo sa topic, Mr. Moderator. Balik tayo kung ang mga apostol ba ay hindi sakop sa Romano Katoliko. Yan po ang topic natin. Layo na, Mr. Moderator. Mr. Mitchell, what's your counter objection? ganito, Mr. Moderator, kung sabi niya na iniisip niya na out of topic ang Inquisition, bakit naman niya sinasagot ang sinasang-ayunan na ang Papa ay supreme head? No. Ang Papa ay... Hold on, Kaya nga. Mr. Mitchell. Mr. Mitchell, can you justify kung ano yung ano? I have to hear your reason why, Okay. Why, bakit kailangan yung Pope isari natin. Okay. Ginagamit ko ito, Mr. Moderator, kaugnayan din ito kanina na hindi ako talaga sang-ayon sa paksa niya na ang mga apostol ay kaanib ng Roman Catholic Church dahil ang supreme head ng Roman Catholic Church, spiritual head ng Roman Catholic Church ay gumawa ng Inquisition, yung patayan ng mga taong hindi sumusunod sa kanilang turo. Okay, any counter objection there, Mr. Mr. Moderator, kung pahayaan mo siya na magpatuloy, hindi talaga na-elaborate ang topic natin. So, ligaw na itong mga komentary niya patungkol sa Inquisition. Hindi naman kasali sa Inquisition. Patungkol lang sa apostol, kung kaani ba. Bakit tumabot tayo sa Papa? Bakit Yeah, umabot tayo sa... balik tayo sa kasaysayan. Balik tayo sa first century. Balik Mr. tayo... Mitchell? Oh. Yeah, I got it, Mr. Father Delgado. Mr. Mitchell, can you proceed to your presentation? Actually, mukhang hindi na-sustain yung iyong yung justification doon sa Pope. Okay. Kasi parang naisali mo lang ata sa isang question mo kanina. Parang ito yung ginagamit mo na i-connect. So I think na-sustain naman. Go ahead. Salamat, Mr. Moderator. Salamat. Okay. Mga kapatid, ganito. Sabi niya kanina, nung unang stand niya, ginagamit niya yung patunay, yung voice of prophecy namin. Tapos sinabihan ko siya, nagtanong ako sa kanya, mayroon bang telephone number, mayroon bang website, mayroon bang email ad, ganon, mayroon bang address? Sabi niya, wala. Tapos, noong pangalawang stand niya, nagsabi na siya na mayroon. Kasi sabi niya, nagre-research daw siya. Paniwala ba? Matagal na itong debate na pinag-usapan tapos ngayon lang siya magre-research. Kaya nga mahirap mapaniwalaan yung ganong katwiran. Bakit ako tutol talaga sa paksang ito, mga kapatid? Kasi ang sabi dito, hello, Mr. Moderator. Objection? Yes, go ahead. Pause the time, please. Final statement mo patungkol dyan? Dahil yung kanyang mga idea ay palayo na sa topic natin. No, ang decision ko kanina, tuloy pa rin yun. Yung kaninang first, pinayagan ko yun. Yung line of thought niya about sa yung kaninang line of argument niya against your position, tutuloy lang yun. Ang hindi ko lang inaalaw, yung pagkabit niya dun sa Pope. Kasi hindi ka naman natapos din sa pagsagot dun kanina. So, wala akong reason to allow it. So, just proceed, Mr. Mitchell, for your presentation. Okay, salamat po. Salamat po, Mr. Moderator, sa pag-unawa mo sa katuwiran ko. Bakit ang dahilan ko talaga na bakit hindi ako sang-ayon sa paksa niya na ang mga apostol ay naging kaanib ng Roman Catholic Church ay dahil sa sabi dito na
uulitin ko, Kasaysayan ng Daigdig para sa Mundong Postmoderno, ika-6 na edisyon, page 139, by Gregorio F. Saide and Sonia M. Saide, 2014 edition. Ang Biblia at liturhiya ay nasa Latin, opisyal na wika ng mga Italyano. Ito ang nagbigay sa mga edukadong pare ng kontrol sa mga tao na ang nakararami ay hindi marunong magbasa at magsulat. Dagdag pa rito, binago ng simbahang Romano ang mga orihinal na turo ng mga apostol. Nagdevelop ang simbahan ng kanon at mga batas sibil para parusahan ang mga kasapi. Maliwanag dito sa patutuong ito na binago ng simbahang Romano ang orihinal na turo ng mga apostoles. Tapos nagpapatunay siya na ang mga apostol ay kaanib ng Roman Catholic. Kung kaanib pa sila ng Roman Catholic, ang mga apostol, ang Roman Catholic ay hindi babaguhin ang original na turo ng mga apostol. Anong sabi ng mga apostol? Galatia 1:8 hanggang 9. Dapat wat kahit mat kami o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinasabi nung una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinatanggap, na ay matakwil. Kung tutuusin, ayon sa salita ayon sa Biblia, ay dapat matakwil ang simbahang Katoliko dahil binabago nila ang turo ng mga apostol. Tapos sabihan tayo na ang mga apostoles ni Kristo ay naging kaanib ng Roman Catholic Church. Ano ba itong paksa na itong pinatutulayan? Wala naman siyang talata sa Biblia na mababasa. Kaya nga, iniugnay natin, sinusuri natin, ano talaga ang katangian? Ano ang talaga ang ginagawa noong una ng Roman Catholic Church? Diba? Kaya nga, ito ang matibay. Kaya sabi dito ni Gregorio F. Saide and Sonia M. Saide, page 78, Philippine History and Government. Catholic consider themselves as Christian who believe in Jesus Christ, our Lord and Savior, but they add and subtract some beliefs in the Bible. Gawain ba ito ng mga apostol na dadagdagan ang salita ng Diyos? Kukulangan ang salita ng Diyos? Hindi naman yun. Sabi pa nga ng apostol, sinong magdadagdag sa salita ng Diyos ay dagdagan ang kanyang salot na tatanggapin sa pahayag 22:18-19. Sino din ang kumukuha sa salita ng Diyos ay hindi siya makaangkin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, mahirap talaga ang pagpatunay sa aking katunggali. Hindi talaga napatayo niya ang kanyang paksa. Dahil, unang-una, hindi niya napapatunayan ito sa talata ng Biblia. Last 3 minutes. Wala talagang talata sa Biblia na nagsasabi na ang mga apostol ay naging kaanib ng Roman Catholic Church. Mismo ang mga apostol ay wala silang sinasabi na kami ay naging miyembro ng Roman Catholic Church. Mabuti kapag ang ating katunggali ngayon makapagbigay ng ebidensya na baptismal certificate ng lahat ng mga apostoles. Hural na ako diyan. Pero yung inilibing niya, sabi niya, walang protestante na mailibing sa Catholic Cemetery. Hindi yan totoo. Dito sa Dipolog, marami. Mayroon ng Seventh-day Adventist na nalibing sa Catholic Cemetery. Hindi naman lahat ng nalibing sa Roman Catholic Cemetery ay Katoliko.
Nung isang buwan, naglibing kami, hindi naman yung Katoliko. Diyan sa Catholic Cemetery. Hindi yun tama. Hindi yun totoo. Ha? Kaya nga, ito ang mga ebidensya ko, ito ang pinagbabatayan ko na hindi talaga ang mga apostoles kaanib. Unang-una, walang talata sa Biblia. Pangalawa, hindi ibig sabihin na nababasa ng kasaysayan, sabi niya na ito, kasaysayan na ito, ay doon na natin ididiin, na doon ililibing. Dahil ba doon nalilibing, ay siya ay naging kaanib na. Hindi yun. Maraming hindi Katoliko na nalilibing doon sa Catholic Cemetery. Yun ang totoo. Pangalawang, pangatwiran, hindi katanggap-tanggap. Kasi una niya, inaamin niya na yung Voice of Prophecy, walang telephone number, walang website, walang address. Sa bandang huli, mayroon ka agad kasi nagre-research daw siya. Pupunta ng debate tapos diyan pa kayo mag-research. Matagal ang pinag-usapang debate na ito. Tapos sabi pa niya, yung the ministry, tinatanggap ko daw. Hindi ko tinatanggap, kini-question ko nga. Kasi yung nakalagay na sumusulat, kaya kasi nakikita ko yan sa Facebook. Mayroon din ako diyan. Nakita ko na hindi tugma dahil yung writer, yung author ay hindi nagkatugma sa kanyang posisyon. Ha? Kaya nga, alam namin kung sino ang mga taong naging presidente namin. Time's up. Okay, salamat. Thank you, Brother Mitchell. Father Gitgano, we will proceed to the second cross-examination by the affirmative for 7 minutes. Just say when you're ready, Father. Yes. Your time starts now. Ginagamit mo ang aklat ni Dr. Sonia Saide at doon pinakita ko na pakita natin muna, Brother Jando. At kanina sinangayunan mo ang kanyang akda sa history niya. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang tanong ko, kaanib ba ang mga apostol sa iglesia na tatag ni Kristo base sa pahayag ni Dr. Sonia Saide na lagi mong ginagamit? Yes or no? Okay, ganito. Diyan sa sinasabi mo, Hold on, yan. moderator. Okay. Timer, paki-stop in time. Mr. Mitchell, can you please answer it categorically? Hindi ako sang-ayon. Hindi Proceed. ako sang-ayon. Tapos, bakit hindi ako sang-ayon? Yung sinusulat ni Saide na ganyan, hindi naman niya sinasabi na ang mga apostol ay kaanib ng Roman Catholic Church. Hindi dyan sinasabi. Tapos, yung sabi niya dyan, na ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, sinasabi niya dito sa bandang huli, dagdag pa rito, binago ng simbahang Romano ang original na turo ng mga apostoles. Kaya nga, later on, si Saide mismo ang nagsasabi na ang Roman Catholic ay binabago ang Next question. aral lang, Next ang turo question, ng mga please. apostol. Kung hindi sila kaanib sa iglesia na tatag ni Kristo, saan sila kaanib? Okay, salamat. Ang sabi dito, ang mga apostol ay kaanib sa Christian Church. Dahil dito, at basahin natin dito sa ito ang sabi dito, World History and Inquiry of Conceptual Approach by page 195 by Guillermo R. Lazaro. Christianity is based on life and teaching of Jesus Christ as recorded in the New Testament of the Bible. Jesus Christ, the founder of Christianity. Sabi dito ni sa Fernandez Handbook sa Catholic Faith, page 138,
ang matuod nga iglesia nga Kristiyana si Kristo Next question. ang Next magtotokod question, please. dito sa Jerusalem. Next question. So kung ang Christian sakop sige ang mga apostol sa Christian na denomination, sang-ayon ka ba na ang Christian ay Catholic? Hindi ako sang-ayon. The word Catholic is not exclusive. Tumutukoy sa lahat ng mga nanampalataya kay Kristo. Ganito, ang Catholic ay sabi dito na sa World History for Filipino Student, page 92, sabi dito, by Angelica Ariston, ang sabi dito, at the start, there was only one Christian church, but doctrinal differences and leadership problems led to the division of the church into several groups. The first division took place in the 11th century. World History and Inquiry Conceptual Approach, 186 by Guillermo R. Lazaros, Josepa Next question. Escalante. Next question, please. Dito sa The Voice kapatid, sa F12, Katoliko ang tunay na iglesia. Ito ang katotohanan na walang sinumang protestante ang makatanggi kahit gaano pa siya kahusay mangaral ng Biblia. At kung tatanggapin lang niya, ang katwiran ay tiyak na mapatunayan rin niya sa pamagitan ng banal na aklat ng Katoliko nga ang tunay na iglesia. Sa ngayon ka ba nito? Hindi ko sang-ayon dahil piki yan. Sabi mo na ganina na walang telephone number yan. Bago lang na sabi mo mayroong telephone number yan. Mayroong telephone number, mayroong website. Bago lang yan. Naka-record na yan ng unang sagot mo. Hindi mo na yan, pwede babaguhin. Sunod, dahil bugos ito, pwede ba pakita mo yung original? Dito, ang original. Yeah, picturean mo natin, ikat mo na yung bro. Ikat mo na yung... Hindi ko marunong ng ganyan. Ikat mo muna yung time, Mr. Moderator, pwede ba? No, I have to disagree. You have to proceed with the time. Paano natin ma-verify yung document niya? Unless mag-agree kayong dalawa. Gusto namin makita yung kopya mo. Mayroon naman dito, F12 F12, tapos ganito din. Ang Picturean mo muna, bro. Para ma-send ni Brother Jando. isend ko kay Brother Jando. Take your time, sir. Take your time. Okay. Send mo kay Brother Jando para makita natin kung dahil merong mga gula or edition every month. So kung hindi sige. magkatulad yung ating Sige, okay. No problem. Kana, ganyan. Pwede. Okay, saglit. Okay. So habang inaantay po natin yung sinesend na document ni Brother Mitchell, binabati ko po yung ating pong manunood. Thank you for staying with us. Thank you for watching Punto por Punto and Debaters Convention. Maraming pong salamat sa inyong pong pagsubaybay. Maraming salamat po sa mga kasama namin sa Zoom meeting right now. So sila Lloyd Decepnio, sila Eunice Montejo, Amira Flor, sila Emily, sila Laarni, sila Gerald, sila Mary, sila Brother Romy, sila Marlene Gastanes, Lucy, Baby, si Jose Romero, si Ate Guy, Jocelyn Luis, and a whole lot more. Hindi ko na kayo nabati lahat, guys. Thank you for staying with us. Maraming pong salamat. So, we're still waiting for the document. So, mahalaga po ito kasi nga po, para po makita po natin. In fairness po, kasi mahalaga po sa atin yung evidence. Kaya po inaantay po natin yung kopya. Titignan po natin kung magmamatch siya. So, usually, pinapatakbo natin yung oras, pero since nagkasundo naman silang dalawa, so, pinos natin yung time. Ayan, so, mag-comment lang po tayo sa ating comment section. Ayan, pakishare na rin po natin yung ating pong link. By the way, let me just promote our YouTube channel sa Debaters Convention Official. Meron po kami yan. Just mayroon na bro, nandoon na bro, na-send ko na. Ayan, paki-verify po kung na-send na po, Father. Na-send ko na kay Jando. Ayan, verify muna natin.
Ayan. Ayan. So malapit na po tayo actually sa ating conclusion. Our conclusion later on will go as far as 5 minutes. Both sides mauna po mamaya ang ating pong negative side na si Brother Mitchell. At tatapusin ni Father Gitcano. Nandiyan na bro. Na-receive na po ba? Kung wala pa, mag-shoutout ka muna, Rasha. Ayan, Okay. shoutout muna tayo. At shoutout muna tayo sa mga nasa live. Siyempre dyan sa punto sa pag-aralan natin at saka sa kay bro. Nandiyan na ba? Okay, so shoutout muna sa ating Pareha lagi. manonood. Kay Mac Dems Baksalan Roselia, kay Ano na yan? Abelino Bato, ayan, shoutout sa Ano inyo, mo? kay Prime Visitor, shoutout sa inyo kay Escape Eugene, kay Grace Kim, kay Nasaan mo na to James si ano? Carr, kay Grace, John Bisaya. Ray Tunay, Ay, kay Bugos. Amik, kay Bugos Debater ka, kay Kotamura, kay Tango Mar II, at kay Marjon sa Rukam. Ayan, nandiyan na ba? Okay na po ba, Father, yung evidence ng yung document? So, atin mo nang babasahin muna. Brother Okay, pero John. na-receive na ba? Paki-confirm kung na-receive nyo. Na-receive na. Okay. Dito, Ang nakalagay ito, Father, is Voice of Prophecy, walang friendship course. Voice of Prophecy Bible School USA. Hindi siya yung Voice of Prophecy friendship course. so ang ating so kapatid, yung binabasa mo ay hindi talaga sa friendship course, kundi Bible study course from kaya nga, USA. ito nga ang totoo namin. Ito nga talaga ang advice namin. Ito talaga ang voice of prophecy namin. Na mula sa ang yung May friendship. Wait lang. Moderator, Sino naman magko-question. talaga? May tanong si moderator, hold on. Ibig sabihin ba magkaiba yung document na hawak nyo o isa lang? Magkaiba talaga, magkaiba. Wala kaming ganyan. Bible School USA. Dito is friendship course. Oo. Wala namang voice of prophecy. Wala namang ibang voice of prophecy yung ginawin. Ganito man. Kami talaga ang talagang may karapatan na magsabi. Iba itong iba itong Okay, so yeah, let's proceed. I don't know how you will use that evidence, that document, so let's proceed with the time. sunod na tanong, kapatid. Rasha? So hindi Hold on, Father, hold on. I-ano natin yung time. Rasha, hindi ka Time nakikita resume. yung time? Time resume. Go ahead. Question, ayun please. ka ba na yung ginagamit mo ngayon ay hindi talaga the same with our source? Magkaiba. Kung iba yan sa inyo, yan ang mas lalong magpapatibay na Pause the yan. time, please. Pause the time. Mr. Mitchell, let me remind you to answer the question categorically, please. Iba kasi ang kanya, iba. Hold on. Dahil- Paki tanong po ulit yung tanong mo, Father Gitcano. Kapag as soon as sinagot ni Brother Mitchell yung tanong, paki-start yung time. Go ahead, Father. So nasagot na niya, magkaiba talaga. So therefore, bakit mo sinabi na bugos ito? Na ang aming source galing din sa inyo pero hindi lang the same yung edition. Resume the time, please. Okay. Bakit mo sinabing bugos ito na hindi naman magkatulad sa iyong ginagamit ngayon? Bogus yan dahil 812 din sa akin. Ito ang tunay. Ito ang kompleto ang address. Wala Ano namang na tanong? walang iba. Kaya bogus huwag mo niyang, hindi pa ako tapos. Hindi pa nagsabi mo moderator. Hindi mo yan pwedeng ipipilit namin kahit kasi kami ang may karapatan na kumikilala sa amin na Next question. mga Next question, please. document. Sunod na tanong kapatid, dito sa summary points sa the ministry, sa headquarters galing sa USA, ang sabi dito, Apostolic Christian or Ancient Catholic established by
Christ and His apostles. So yung Christian ay tinatawag ding ancient Catholic. Nandito ito sa the ministry, akda ng inyong mga kasamahan ng mga Seventh-day Adventist sa Amerika. Sangayon ka ba nito? Yes or no? Hindi ko sang-ayon kasi pinaliwanag ko na kanina sa stand ko na questionable yan kasi hindi nangyari na si EJ Padala ko Daniels niya i-verify ang website. Pause the time please. John Doe, malakas yung boses mo na i-interrupt yung ano natin. Okay. Please resume the time. Answer the question please, Mr. Mitchell. Kayo kasi kini-question ko dyan dahil hindi naging Secretary of General Conference si EJ Daniel, siya ay presidente. Mas ako ang nakakaalam ano ang tungkulin niya. Kaya nga questionable yan. So, dahil questionable ito kapatid, mapakita mo ba yung original dyan? Para ma-corrected ito. Yes or no? Mapakita mo yes or no? Time's up, ladies and gentlemen. Inabot na naman po tayo ng oras. Maraming pong salamat sa inyo pong exchange. We will now proceed sa pinakakantay nating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ang ating conclusion at sisimulan po ito ni Brother Mitchell for 5 minutes. Are you ready, Brother Mitchell? Okay, salamat na mga kapatid, mga taga-panood. Salamat din sa Mr. Moderator. Salamat din sa aking katunggali, si kapatid na Darwin Gitgano, no? Natutuwa lang ako sa gabing ito dahil natutuklasan na ang ginagamit niya mga kapatid na patunay na iniugnay niya sa amin ay maling-mali naman. Ako pa ang kini-question sa documents namin. Mas kami ang nakakaalam. Di ba? Tapos, sabi niya, ipinipilit niya mga kapatid na pinipilit niya na talagang kaanib ang mga apostol ng Roman Catholic. Pero hindi naman niya nababasa sa banal na kasulatan, sa Biblia. Tapos, moderators time, paki-pause naman yung oras, Rasha. Pakiusap kasi naririnig ako ingay sa background. Medyo malakas naririnig yung mic. If it's okay. Proceed, Mr. Mitchell. Okay, kasi ganito mga kapatid, kung totoo na ang mga apostol ay naging kaanib ng Roman Catholic Church, dapat natin makikita anong katangian ng mga apostol, ano ang kanilang pananampalataya, ano ang ginagawa nila, ano ang pamumuhay nila noong sila ay nandito pa sa lupa, ay makita natin sa Roman Catholic Church. Hindi naman nagkatugma. Bakit? Ang ano ko dito, ang Papa na si Gregory IX, Pope Gregory IX, yun ang gumawa ng batas ng Inquisition. Ano bang Inquisition? Yung pumapatay sa mga taong hindi naman sumusunod sa kanilang turo. Hindi yan ginagawa ng mga apostol. Tapos sabihin natin na ang mga apostol ay naging kaanib ng mga Roman Catholic. Tapos mayroon siyang binabasa na Roman Catholic ang tinatayo ng Panginoong Hesus. Ganito mga kapatid, talagang malabo. Bakit? Sabi ng World History in a Nation Setting, page 213 by Gregory of Side, Jesus was crucified on hell called Calvary, Golgotha, in Jewish and AD 30. Tapos sabi dito, sa Biblia ng Kristiyano Katilingban Edisyon Katoliko Pastoral, page 15, 30 AD, Bisperas ng Paskwa, ikapito ng araw ng Abril, araw ng Biyernes, si Jesus ay pinako sa cross at nabuhay uli sa sunod na araw ng pagpahinga, Juan 21. Katisismo ng Katoliko, page 17. Ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, 40 na araw, tapos sa kanyang pagkabuhay muli. Ibig sabihin, noong panahon na si Kristo ay nandito pa sa lupa, 30 AD, wala na siya dito. Nandoon na siya sa langit. Sabi ni Sir Fernandez, Handbook sa Catholic Faith, page 138, ang matuod nga iglesia, ang totoong iglesia ay iglesia Kristiyana na
itinatayo ng Panginoong Hesus. Siya talagang nagtayo dito, doon sa Jerusalem, AD 30. Hindi doon sa Roma. Tapos, mayroon sila ditong pahayag na ang Roman Catholic Church ay si Kristo din ang nagtayo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. By Soc Fernandez, 57. Catholic Church. Founder, Jesus Christ. Taon sa pagtayo, 33 AD. Ibig ba sabihin, 2 beses nagtayo ang Panginoong Hesus, bumalik siya ng 33 AD dito sa lupa? Saan dako? Jerusalem. Bakit tawaging Roma na Jerusalem doon itinayo ni Kristo sa Jerusalem tapos tawaging Roman? Anong ibig sabihin ng Roman? The New Lexicon Webster Dictionary of the English Language, page 862. Roman of appertaining of the city of Rome. The American Heritage Dictionary, That's 1 minute. 719. Roman relating to Rome of its people or culture. Ibig sabihin, hindi pwedeng tawagin sa Roman yung natayo doon sa Jerusalem. Kasi ang sabi sa kanilang aklat na matawag na Roman ang isang iglesia kung ang ulo siyang puno ng iglesia, yung nagtayo ay doon na nirahan sa Roma. Yun ang paliwanag nila sa Convert Catechism page 27. The Convert Catechism of Catholic Doctrine, page 27. Why is church called Roman? The Catholic Church is called Roman because the Pope, her head, resides in Rome. Ibig sabihin, kung ang ulo ay hindi pa nakatira sa Roma, ay hindi pa pwedeng matawag na Roman Catholic Church ang isang iglesia. Kaya nga, maling-mali talaga ang nahawakan nilang patunay na pinagbabatayan na si Kristo ay siya ang nagtayo sa Roman Catholic Church. Maling-mali talaga yun. Kasi ang Roman Catholic Church, baging matawag na Roman ang isang iglesia, kung ang isang ayon ang tagapagtayo, yung ulo ay doon na nirahan sa Roma. Maraming salamat po. Thank you very much, Brother Mitchell from SDA. Yan po ang kanyang conclusion on the negative side. Now, we will proceed to the conclusion of Father Gitgano from the Roman Catholic for 5 minutes. Are you ready, Father? Yes, Mr. Moderator. Okay, your time starts now. So maraming salamat Mr. Moderator at sa aking mahal na kapatid, Pastor Mitchell. At ating napakita yung the ministry, hindi niya napatunayan, na hindi niya nabigay yung document niya. So nanatili na ang ating katwiran ay hindi lang grounded with historical books, pati nasa kanilang mga document. Yung kanyang ginagamit, the voice of prophecy, 3 po ito dito sa akin. 3 po ang mga edition. Magkatulad lang ang sinasabi. Unang-una, ang Katoliko ay matuod nga iglesia. Sabi dito, ang Iglesia Katolika, dahil Bisaya version po ito, ang Iglesia Katolika ay tunay na iglesia. Kini maoy usa ka kamaturan nga walay masinabuton nga protestante bisan pa igunsa niya ka madasigon sa pagtuon sa Biblia. So linaw na linaw mga kapatid na isa ito sa mga edisyon. Punta naman tayo dito sa F12 po ito. Dito, F19. Ang ikatlong sign sa tunay na iglesia ay pagkakatolika o universal. Amo kining gipamatud-an nga leksyon nga naguluhan Katoliko ang iglesia. So pinagmagatan namin na ang Iglesia Katolika patungkol sa iglesia ito sa The Voice of Prophecy Friendship Course, PO Box 208, Cagayan de Oro po. So 3 po ito nagpapatunay. Sa kanya ay iba't ibang edition po. Pero dito is a friendship course. So ang sa kanya is Bible study course. So 3 po itong document ko. Isa lang ang sa kanya. So sino kaya ang bogus? No. Meron tayong 3 na dokumento na nandito. Hindi to basta-basta. Nagpapatunay na ang Iglesia Katolika talaga ay tatag ni Kristo. Hindi po ito galing sa atin, galing sa kanila. 3 pong edisyon ito. Hindi ito basta-basta mga kapatid. Ang sa kanya ay iba yung topic patungkol sa Iglesia ng Diyos. Ang topic nito ay patungkol sa Iglesia Katolika, specific po. So magkaiba, gumagamit siya ng edisyon nila, pero hindi naman in line sa label ni na Iglesia Katolika. So hindi ito bogus mga kapatid. Pinakita nga natin yung sobre. Atin pakita mo Brother Jando. Kung bogus ito, bakit nandito sa ating kamay?
So, kumpleto ang dokumento na nilatag natin sa gabing ito. Hindi at tayo gumagawa ng storya mga kapatid. Atin mo nang babasahin, The Voice of Prophecy. Meron pang P.O. Box, 0433, 9000 Cagayan de Oro, Philippines. Kaya nga sabi niya, bakit ngayon lang yan? No, kaya nga kinukuha namin yung mga document natin para mapatunayan natin sa gabing ito na ang ating dalang dokumento ay hindi bugos. At yung the ministry mga kapatid, hindi ako sasakay sa kanyang inquisition. Kung gusto niya, gagawa kami ng topic patungkol sa inquisition. Dalawa na kaming maliligaw dito. Bakit ba siya pumupunta sa inquisition? Dahil hindi siya makagiba sa dokumento na dala natin. Matibay na matibay mga kapatid. Katulad ng the ministry, hindi niya wala siyang matibay na objection patungkol dito. Sabi niya, yung position lang ni E.J. Daniel ay presidente. Pero dito, anong sabi dito sa The Ministry, Brother Jando? Atin mo nang mabasahin. The Ministry. Yung label, Brother Jando. A medium of communication between the members of the Ministerial Association of the Seventh-day Adventist. Headquarters po ito. Just imagine hindi naman ako gagawa ng ganito. Hindi na ako marunong gagawa nito. So linaw na medium of communication po ito. At ang mga hanga ko dahil bakit niya tinutulan. At ano ang sabi dito? Sa page 29, ating babasahin, Brother Jando. Ito ang nakasulat mga kapatid sa page 29. Summary of points. Hindi ko mabasa, Brother Jando. The Apostolic Christian, Ancient Catholic, Universal Church, established by Christ and His Apostles. Hindi malinaw. Continued to the time of Constantine about 321 AD. The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government. Dito na Time's up. nagiba sa ating mahal na kapatid. Time's up. God bless. Ayan, maraming salamat po. Diyan po nagtatapos ang ating pong debate for tonight. Maraming salamat po. I extremely appreciate the performance of both of our debaters for today. Pwede ba natin palakpakan yung dalawang magigiting natin mga debaters? Maraming salamat po sa inyong dalawa. I really appreciate your cordial exchange. Maraming salamat po. Sana maulit po ito kung sakali po. And congrats po natin, no? Yung mga ating po mga debaters, dyan po sa ating comment section below. I-type nyo po dyan, congrats, congratulations, pusuan nyo po. Kaya i-congrats po natin sila. Thank you, Father Gitgano. Thank you for joining us. Thank you din, Brother Mr. Mitchell. Moderator. Thank you. Now you can thank your supporters and you can also promote any of your activities that you would like to, the people know about. Siguro mauna ka na, Father. So, maraming salamat Mr. Moderator sa pag-moderate mo sa amin at nagpasalamat din ako buong puso sa aking kaharap ngayon si Pastor Mitchell at sa lahat na nandito ng mga kapatid natin nagpupuyat, naghihintay, uhaw na uhaw sa katotohanan. At patuloy po tayo na magsiyasat sa katotohanan dahil yung mga kasamahan ko dito, si Brother Edgar Laugan, galing din sa SDA, si Brother Jando, debater sa SDA. Ngayon, ang kaharap ko ay isa sa mga evangelist, debater din sa Seventh-day Adventist. Maraming salamat kapatid. At sa sunod na mga pagkakataon din. God bless, Fighty Maria, tatak safety with a humble heart. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hype o display. Bawat text
teksto sinisilip. Context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.